Para sa amin, yung kaming mga kabataan, kami yung bigay ng lakas sa aming environment. Mas mabuti kapag tuloy pa natin yung pag-alaga natin sa ating kagubatan. Isang kabataang lumad si Geno Almahan. Isa siya sa mga bagong henerasyon ng tribong Pulang-Yon na nagpapatuloy ng pangangalaga sa gubat sa hilagang silangang bahagi ng Pantaron Mountain Range sa Mindanao. Nakatira sila Geno sa tabi ng Pulangi River sa Malaybalay, Bukidnon. Noong 1970s, tumindi raw ang operasyon ng logging company sa kanilang lugar. Para maibalik ang dati nitong itsura, mga kabataang lumad ang nanguna sa tinatawag na Assisted Natural Regeneration simula noong 1990s. Nagtatanim sila ng indigenous forest trees sa humigit kumulang 100 ektaryang bahagi ng kanilang lupang ninuno. Gumawa rin sila ng alternatibong water distribution system na pinakikinabangan hanggang ngayon ng kanilang komunidad. Sa bukal sa bundok nang gagaling ang tubig na kanilang ginagamit. At bago dumaloy ang tubig pabalik sa ilog, sinasala ang gamit na tubig mula sa kabahayan sa pamamagitan ng puno at lupa. Kahit na in a long dry season, hindi talaga nag-dry out yung water source. We believe na yung kahoy dyan sa gubat is talagang makatulong siya sa pag-ano ng tubig. Kaya yan yung isang binigyan namin ng importansya na kailangan talaga na pangalagaan yung kagubatan. Para naman kay Ariel Compade, isa ring kabataang Pulang-Yon, hindi lang sila ang makikinabang kung epektibong aalagaan ng kalikasan. Kung maganda yung pangasiwa sa kalikasan, sa tubig, makaapekto din siya sa baba na may access din sila na malinis na tubig. Hindi lang namin inisip yung komunidad namin, iniisip din namin yung kung paano din yung apekto nito sa baba. Kasi sabi pa nila, lahat tayo magkaugnay. Binigyang diin din ng mga kabataang Pulang-Yon na dapat kilalanin ng pamahalaan ang papel ng mga katutubo sa pangangalaga ng kalikasan. Kailangan talagang matuto din yung gobyerno kung papaano pinangangalagaan ng mga indigenous people yung kalikasan. Kasi una, sila yung nakakaalam. Kasi na-observe namin parang playing with the money. Dahil sa kung nagtatanim sila, mahogani. So, papaano yan makakatulong sa ating environment? Even yung ibon, hindi makakain, hindi maka-access sa kanyang bunga. Paglaki niyan, 40 diameter, ikat na yan. And then, forecast. Nagbunga ang ilang dekadang pagsisikap ng mga kabataang Pulang-Yon para maibalik sa dati ang kanilang gubat. Hindi na raw sila papayag na masira itong muli. May paaralan kami na hindi lang hinuhubog yung kaalaman namin sa scientifico, pero hinuhubog yung kaalaman namin na nakaugat pa rin sa kung ano yung identidad namin mga Pulang-Yon. Kung nire-respeto namin yung kultura namin, so nire-respeto din namin yung kalikasan. Kasi yung kalikasan is siya yung nade-define ng identidad namin.